Gutom ka na ba? Tara, sumama na sa masarap tikman at binabalik-balikan. Welcome sa Pungko-Pungko sa Puente. Gagig solid yung pagkain nila dito. Nakakatakot. Parang anytime pwede kang ma-hospital. Ma, pasensya na sa pagiging pasaway ko. Mahal na mahal kita, Joy. Actually, okay siya, pero... Oo. Sorry, sir. Patayin niyo muna ano ba to? Patayin niyo muna. Patay mo. Ha? Para ma-experience natin yung tulay, nag-book tayo ng Move It kasi wala na tayong mahanap na motor. Hello po, magandang gabi. Ang Cebu ay isa sa pinakakilalang lalawigan sa Visayas, kilala sa mayamang kasaysayan, makulay na kultura at magagandang tanawin. Kaya tara, samahan nyo kami sa isang nakakabilib na adventure sa napakaganda Cebu. So ayun guys, bago tayo umalis, mag-aalmusal muna tayo. Let's go. Let's go. Tortang talong tas 2 itlog. Morning breakfast, kailangan may itlog. At kung kumalaman ng sikmura, walang problema yan dito sa Cebu. Dahil kahit sa simpleng karinderya lang, busog ka na, mura na, masarap pa. Kaya tara, kain tayo. Ang hinahanap-hanap nyo, Sarap malutong. walang MSG. Puro natural, walang halong chemical. Quality. Siyempre, bago tayo lumabas, kailangan may laman na yung tiyan natin para marami tayong magawa. Hindi na natin isipin mamaya. Ang kinaganda pa nun, pag marami kayo, mag-order kayo ng iba't ibang ulam para maghingian na lang kayo. Actually, pwede kang hindi ka na mag-order, manghihingi ka na lang ng ulam sa kanila. Sarap, solid. Sumusuntok ng anghang na itong Bicol Express. Oh, eto pa. Nandito tayo sa Magellan Cross. Isa ito sa pinaka-iconic spot dito sa Cebu. Itinayo raw ito noong 1521 nang dumating si Magellan bilang simbolo ng pagdating ng Kristyanismo sa bansa. Ang cool, di ba? Imaginein mo, daang taon na pero nandito pa rin. Ang ganda at puno ng kasaysayan. So ayun, andito tayo ngayon sa Magellan Cross. Actually, itong Magellan Cross, ito yung daladala ni Magellan nung pumunta siya dito. Ito yung simbolo ng unang binyag ng Kristiyano dito sa Cebu. Sa tabi ng Magellan Cross, makikita natin ang Basilica Minore del Santo Niño. Isa ito sa pinakamatanda at pinakaimportanteng simbahan sa buong Pilipinas. Dito, makikita natin ang imahe ng Santo Niño na sinasabing regalo ni Magellan noon. Sobrang solemn ng vibes, pero feel na feel mo pa rin yung faith ng mga tao. Kaya bago tayo mag-explore ulit, dasal muna tayo. Pete Senior, Cebu. At kung mahilig ka naman sa kasaysayan, huwag palampasin ang Ardiocesano Museum. Ito ang nagsisilbing tagapag-ingat ng mayamang pamana ng simbahang Katolika sa rehiyon. Dito makikita mo ang antigong gamit sa simbahan, imahen at mga dokumentong may kinalaman sa Kristyanismo sa Pilipinas. Makikita nyo, meron ditong altar. Kung hindi ako sure kung ang tawag dito sa mga to is relics, pero ang ganda niya tignan. We have the two types of relics, the first class and the second class. Yung first class, yung mga physical remains ng mga santo, no? Mga buto, dugo, ganon, pwede nyo matouch. And then second class, yung sinuot ni Bob Shanko the second, yung nag-visit siya dito sa Cebu. Right after there, we offer classical treasures na sa taas. Actually, makikita mo rin talaga sa museum, like katulad dito yung mga Bibles nila, yung mga iba't ibang klase ng ribulto at mga kagamitan nila sa simbahan, like yung mga katulad ng mga ganito. Speaking of Christianity, nasa Cebu tayo. Sobrang lakas ng Christianity dito sa Cebu. And kung may wishing well, totoo man yan o hindi, ang hiling ko ay peace on earth. Matapos na lahat ng gera, huwag madamay yung mga tao, mga bata, mga matatanda, o mga tao na walang kinalaman pagdating sa pagkaguluhan dito sa mundo. Gutom ka na ba? Tara, sumama na sa masarap tikman at binabalik-balikan. Welcome sa Pungko-Pungko sa Puente. Ang Pungko-Pungko ay isang maliit na karinderya na naghahain ng pritong pagkain sa isang komunal na mesa. Ito nga daw ang pinakamasarap, pinakabusog at pinakasulit at swak na pasok sa budget mo. So kung gutom ka na at gusto mong ma-experience ang tunay na kain ng masa,
Tara na sa Pungko-Pungko! So ayun guys, andito tayo sa Pungko dito sa Cebu. Magti-trip tayo kumain ngayong gabi. Bago man lang tayo umuwi bukas, at least na-try natin to. Tingnan natin kung solid talaga to. Katulad sa nakikita natin sa nagta-trending sa Facebook or any social media platforms. I-try natin. Sir, hindi pa tayo ma-high blood dyan. Pagkatapos. Nakakatakot eh. 60 yung pork chop, 35 yung crab, 25 yung egg, tapos yung guys sa 15, yung nguyong 15 din, puso 12 natin. 12. Puso. Saan yung puso dyan? Ito. Yung kanin, puso. Puso. Gagig solid yung pagkain nila dito. Nakakatakot. Parang anytime pwede kang ma-hospital. Ma, pasensya na sa pagiging pasaway ko. Mahal na mahal kita, Joy. So si Kuya Kevin ang nag-i-slice ng pagkain namin dito. So bawat lamesa dito mayroon palang nag-a-assist sa atin, may nag-i-slice and then may nagbibigay ng food. Thank you. So ito yung sinasabi na habang bata ka pa sulitin mo na. Eh paano yung mga matatanda na? Gago. Ay sorry. Sorry. Crab meat, may pork chop, may top egg na may kulay, tapos may atay, may utak sa baboy. Utak ng baboy. Itlog. So everyday silang bukas, every Monday to sa Sunday. Ang oras is 5 a.m. 5 a.m. to 10 p.m. Pilihan. Ayun. Parang crab eh. Masarap ng gabo. So pag pupunta kayo ng Cebu, huwag niyong babalamasin na hindi kayo makapunta dito sa Pungko-Pungko. Ngayon alam ko na kung bakit gigil na gigil si Magellan pumunta dito. Dahil pala sa Pungko-Pungko. Solid. Kalaba. Sarap. Isa sa mga sulit daw na kainan dito. Kaya may mga nagsasabi na hanggang saan nga daw aabot ang 100 pesos mo rito sa Cebu. Saan ka pwede kumain. So isa to sa mga benefit. Kasi mura. Ito lang. 12 pesos. 12 pesos ba yan? 12. Kaya magkano isa nito? 12. Hindi 12 pesos. Buti na lang. I-add mo na lang. Ay, isang bayad na fee. So bali ang pala dito, dilemma pala dito. Pagkakain mo, kailangan mo tandaan kung ano yung kinuha mo, diba? Tapos ililista mo yon para ayun yung babayaran mo. Kala ko kasi kanina, pagdating natin, kailangan natin ubusin yung isang buong ganyan. Pero kung kaya nyo ubusin nyo. Kung marami kayo. Oo, kung marami kayo. Sorry, sarap. Tsaka solid, di ba? Ilan tayo? Ito. 7 tayo. Dami natin kinain. Soft drinks, kanin. 1 for something lang yung... less than 2K lang. Yung binayaran natin. So, tipid pa rin siya. Based sa may personal experience. Okay siya, okay kumain doon. May pro tip ako pagkakain kayo doon. Bawon kayo ng pineapple juice sa lasartan. Kasi medyo makasalanan yung pagkain. Pero masarap. Masarap siya. Tsaka for the experience, tsaka yung for the price, di ba? Okay siya. Okay siya. Actually, okay siya. Pero... Patayin niyo muna yung ano mo to. Patayin niyo Patay muna. patay mo muna. Ha? Sir, huwag ka nga tumayo. Alam mo yung Internet? Oh, madam, okay lang, madam? Edit mo to. Slide? Ah, dito. Ano? Ito. Tingin namin, sir. Yan. Ha? Ito, sir. So ayun, hindi natin yun nakuhaan kasi pumasok agad sa isip ko na puta, inuna mo pa yung video kaysa tumulong. So ngayon pupunta kami sa Shamrock para mamili ng pasalubong. Mas pinili namin maglakad para bumaba yung kinain, para bumaba yung kasalanan na kinain natin. Ano masasabi mo dun sa sumemplang? Hindi ko talaga kakain ko. Buti ka mo pagkatapos kumain, hindi bago kumain. Parang si Sir Jan habang tumutulong tumatawa siya. Tanga-tanga ka talaga. Saan ba tayo? Diretso tayo. So joke lang yun. Kala ko kanina sir, yung Shamrock na tinutukoy mo, may tutugtog na Shamrock. Ano pala siya, bilihan pala siya ng pasalubong. Bilihan ng pasalubong. So ito na pala yung Shamrock. Kaso hindi natin naabutan na bukas, hanggang 8 lang daw pala. What time na ba? 8:04 na.
So lakad-lakad tayo, baka meron pa tayo makitang ibang pwedeng mabilhan. Hey, kabuhay. So ayun, after 30 to 40 minutes na walking, andito na kami sa destination namin para mamili ng mga tuyo or mga dried na nakukuha sa dagat. Pero good news, mukhang sarado. Kaya namin umikot dito sa likod. Sana meron pang bukas. Mala Divisoria dito na bukas kapag gabi. So ang pinaka last choice na lang natin para mamili ng pasalubong pag wala dito is airport. Airport na talaga tayo. Inuna kasi yung pag-ML bago. ML is life. ML is life. Tapos ginagawa pa yung dahilan yung pag-ulan. Kanina. Kumukulog lang, hindi. Umuulan dun. Lakas dun. Guys, medyo mukhang positive naman. Ay, bukas. Ayun. Guys, bukas guys. Bukas. Kaya meron pa. Diyan po sa gitna, sir. Meron pa tayo. Hindi ano yung sayang nilakad natin. So ayun, meron pa daw. Hindi sayang yung nilakad natin na paghaba-haba. Ang bango. Bango. Amoy tayo. Dito ka tayo. Narayan yan guys. Let's go! Sayang ang ating paglalakbay. Ano sir, natitignan ko sir yung ano na lang. Matay na. Uy, sayang to. Solid danggit ang bango. Magkano per kilo nito, madam? Ito sir, ano siya, tig 600 isang kilo. 100 ang kano Ito, meron naka 1/4 sir ito. Magkano ganito? Naka 150 lang. 150. Gigas ko na lang sana. Anong ano naman siya? Same na. Same lang yan. So ayun, success yung pamimili namin. Nakabili kami kahit malayo yung nilakad. Pakita nyo. iPhone. Nakabili kami ng iPhone. So ang next na problema na lang namin, paano namin to dadalhin pa uwi. Kasi mag-e-excess ata yung bagahe namin. At syempre, hindi natin papalampasin ang kilalang tulay dito, ang CCLEX. Ang CCLEX o Cordova Expressway ay isang modernong tulay na nagdurugtong sa Cebu at Cordova sa Mactan, na kung saan pwede ang mga motorsiklo na below 400cc. Kaya tara, road trip tayo! So ngayon, paakyat na tayo ng CCLEX. Hindi tayo nakapagmotor, sayang. Kasi medyo gabi na, wala na tayong makuhaan ng motor eh. So para ma-experience lang natin siya, nag-book na lang tayo ng Grab, and then si Kuya yung driver. Kuya, ang pangalan mo kaya? Peter, si Kuya Peter yung magdadrive sa atin. Ang friendly ng tulay na to, no? Kasi pwede motor, pwede mag-jogging. Pwede nga bike eh. Pwede rin bike. May bike lane din. Same din. Walang balikan din. Oo. Pero doon sa gilid. Doon sa gilid, yung sa jogging area. Jogging area. Oo. Isipin mo, mayroon silang mall dito na mas malaki pa sa MOA. Tapos mayroon silang arena na mas malaki pa sa Philippine Arena. Oo. Ang kinaganda kasi dito sa tulay na to, sir, kaya gusto rin namin mapuntahan ng nakamotor. Kasi di ba sa Manila, lahat ng ano doon, ng mga skyway, like yung mga ano, bawal ang motor eh. Ang pwede lang is 400cc pa taas. Yeah. Kaya thank you po. Thank you kuya. Thank you sir. Okay. Okay. Ingat kay Kuya Peter. Thank you. So ayun, andito tayo sa kabila ng tulay. Pumunta tayo dito kasi mas masarap daw yung Jollibee dito kaysa dun sa kabila. joke lang. Para ma-experience natin yung tulay, nag-book tayo ng Move It kasi wala na tayong mahanap na motor. Kaya anong pangalan mo kuya? Arnel po. Arnel, si Kuya Arnel ang maghahatid sa atin sa tulay. Let's go. Kuya, ilang cc ang pwede dyan sa tulay? Yung pinakamababang cc na pwede kuya? 125 po. 125. So 125 ang pinaka pwede dyan sa tulay nila. Ayan, let's go. Hindi ko naintindihan. So ayun, let's go. So ayun, excited na tayo. First time. Experience natin solid to. Hello po, magandang gabi.
Thank you, ate. Bye-bye po. So, ayun, nakapasok na tayo ng toll. Siyempre, from Manila, hindi natin nahayaan na hindi natin ito may experience. Kasi siyempre dun sa atin sa Manila, bawal ang motor sa expressway. So, pauwi na tayo mamaya ng Manila, kaya hindi natin nahayaan na hindi natin ito nadaanan kahit hindi tayo nagbumotor. May experience man lang natin kung gaano kaganda dito. Thank you kay Kuya kasi napagbigyan niya tayo dun sa sa gusto natin. Thank you Kuya. Ingat Kuya, ingat po. Thank you Kuya. So ayun guys, at least 'di ba? Na-experience natin yung makadaan doon ng nakamotor. Hindi man tayo yung nagda-drive, at least na-experience natin. Solid siya. Ganda. So, we're back na again sa Manila. Sobrang hassle ng biyahe natin kasi nagganda delay na. Kasi dapat ang uwi namin is 29 pa ng 1 AM. So, nagkaroon ng delay. Nagkaroon kami ng time para mag-book naman yung ticket namin para mas mapaaga. So, para makaabot kami ngayon sa shoot namin dito sa Manila. Kasi hindi pwedeng hindi tayo abot dun sa shoot dahil sobrang crucial yun. Yeah. Kaso nga lang, kaninang umaga, habang papunta kami ng airport, na-cancel yung flight namin. Nausog siya ng alas 3 ng hapon. So, ang problema dun, hindi pa natin sure kung sure na ba ng alas 3 ng hapon. Buti na lang si Sir Jan, nagawa niya ng paraan. kudos kay Sir Jan. Naisiksik tayo sa ibang aircraft. Kaso nga lang dun sa isang aircraft na yun, punong-puno tayo doon. Ang dami natin. Ayun, hanggang sa susunod na biyahe natin. Kita-kits. With every star, we are born again. Hanggang sa susunod na biyahe, sabay nating tuklasin at libutin ang mga tinatagong yaman ng Pilipinas.